Oy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, malapit na magtapos ang taon at nagbabanta itong mga, hindi ko alam kung INC o ilan na nagpapanggap siguro. Pinangungunahan itong INC. Ang kanila sinasabi, tuloy na daw po sila sa January 13, 2025. Nagsalita din si Marcoleta dyan. Ang tanong, tuloy saan? Bakit ayaw nyo sabihin? Tuloy na raw po sila sa January 13 at may mga grupo daw po na gustong makianib. May mga barangay daw po na gustong makisali at meron daw pong bilang. Yan o, nananakot pa kayo ha. Meron daw pong bilang itong mga grupo na ito na gusto daw pong lumahok sa kanila sa January 13. Ano yung tinutukoy nilang January 13? Dapat malinaw kayo dyan. Nawan yan ha, one. Dapat malinaw kayo dyan. Ano yung meron dyan? Pagkilos ba yan? Peaceful rally ba yan? O event ng Iglesia ni Cristo na mamimigay ng mga relief goods, etc. Kasi usually yan naman ang ginagawa nila. Diba? Number 2, bakit si Marcoleta ang nagsasalita? Oh. Siya na mismo nagsabi, hindi siya authority ng Iglesia ni Cristo. Bakit siya ang nagsasalita? Hoy, pinangungunahan nyo na naman ang INC. At yung nag-i-interview sa kanya na anchor, nagsalita na rin ito. Pero sa kanilang programa, may disclaimer na yung opinion, yung mga sasabihin ng mga anchor nila ay hindi refleksyon ng kanilang stasyon ng Net25. Hindi official yan. Oh yes, sige, sasabihin nila, tuloy na raw yung rally nila sa January 13. Okay, tuloy. Wala tayong problema dyan. Huwag nyo lang ibagsak ang administrasyon, huwag nyo lang ibagsak ang gobyerno dahil hindi naman kami papayag na ibabagsak nyo ang gobyerno. Ibabagsak nyo ang administrasyon for the sake lang na maipagtanggol nyo si Sara. Diba? Malinaw na malinaw kung sino may kasalanan eh. Malinaw na malinaw kung sino ang may mali. Sige, pakinggan natin ka-coffee itong sinasabi ni Marcoleta at balikan natin sino ba to si Marcoleta. Diba? Kasi may mga inconsistencies din ito eh. Nakikita natin, may mga ebidensya tayo nandito po sa internet. Makikita natin yan. Sige, pakinggan muna natin sinasabi niya. Nag-text lang sa akin. Wala pa naman akong ginagawang response sa kanila. Tinatanong nila kung totoo. May mga nagte-text daw po sa kanya. Uy, valid ba yung mga text na yan? Sino yung nagte-text? Oh, ang tanong daw kung totoo. Sige. Yung nangyayari sa January 13. Okay. Ako naman dahil alam ko naman talagang magkakaroon naman ganong pagkilo. Sabi ko, totoo yan. Opo. Oh, confirm na. Kinonfirm niya. Magkakaroon ng pagkilos sa January 13. Okay, sige. May address pa nga eh. Yung mga pinost nila ng una ni John Lee, di ba? Pinost nila yan na magaganap daw po sa January 13. Diyan ata sa Luneta yan eh. O yan, meron pa. Tapos nagbabanta pa itong mga to ha, na may mga bilang daw sila. Sige. Pwede po ba kaming sumama? May mga nagtatanong. Sabi ko, itatanong ko muna. Kung pwede kayo sumama, kung paano kayo sasama. Kasi hindi naman ako otoridad sa pagkilos na yan. Pero maraming nakahanda na gusto sumama talaga. Uy, marami daw po nakahanda na gustong sumama sa kanilang pagkilos. Gaano yan karami? 100, 200, 300, 1,000, 1 million, o 20 million. Eh kasi 32 million daw si Sara eh. So baka ganyan, 32 million ang nakahanda na gusto na ano to, patalsikin si PBBM o suportahan lang si PBBM. Magkaiba kasi yan eh. Kasi yung ibang mga DDS, ang iniisip nila, ang interpretasyon nila, itong pagkilos ng Iglesia ni Cristo, yung totoo ha, hindi namang ilang grupo ha, ipatatalsikin daw si PBBM, sabi ng mga DDS. Hindi naman, suportado nila si PBBM, pero ayaw nila ng impeachment ni Sara Duterte. Yun yung pinaka-purpose. Pero maraming bashers ha, maraming nagbabash dito sa Iglesia ni Cristo ha, bakit nyo gagawin yan? Bakit nyo pipigilan ang legislative na magsagawa ng impeachment? Kung merong reklamo, nakasaad po yan sa ating konstitusyon. Baka naman nagbibigay lang ng suporta, di ba? Baka statement of support lang yan, yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo o gagawin ng Iglesia ni Cristo. Kasi may bilang din sila. Kasi ang panambala nila dyan, kapag hindi nyo tinupad daw, kung hindi nyo ginawa itong kagustuhan ng Iglesia ni Cristo, yung mga congressman daw po na magpo-push through pa rin, na ipagpapatuloy pa rin po itong impeachment kay Sara Duterte, igagantihan daw po pagdating ng 2025 senatorial elections. Ililista raw nila yan. Sino yung mga bumoto pabor sa impeachment? Di ba kasi magbobotohan sila dyan eh. Para makakuha ng enough number para mag-proceed yung impeachment trial sa Senado. So ang banta nila, kapag ikaw
pumabor ka sa impeachment ni Sara, yari ka sa amin, babalikan ka namin sa 2025. Tama ba naman yun? Parang hindi naman katanggap-tanggap yung ganun. Diba? Ano yung ibig sabihin? Dahil kakampi ni Sara, yung grupo na yan, hindi mo pwedeng kantihin, hindi mo pwedeng i-criticize yan dahil gagantihan ka sa eleksyon. Bahala na, gantihan na, diba? Kung yung gagawin mo naman ang tama. Yan ang panabla nila ngayon. Yan ang panakot nila ngayon. Kasi marami daw sila, may bilang daw sila, at may mga hindi pa miyembro ng INC na nagte-text daw kay Marcoleta at gusto daw pong lumahok sa kanilang mga pagkilos. Hindi lang ako makasagot alam mo naman, paano ko sasagutin yun. Sabi ko, itatanong ko muna po sa nakakaalam. Kung pwede kayo sumama. Kaya sapagkat nakahanda daw silang sumama, may bilang din sila. May bilang din sila. Maniwala ka sa akin, dito lang man yung kahabaan. No, maniwala daw po kayo kay Marcoleta, may bilang daw po yan sila. Nasa kahabaan lang daw ng Commonwealth. Ilang barangay yan? 100 barangay, hakot, walang bayad yan, ha? Baka may bayad yan. Parang yung Commonwealth. Hindi nagbabantas. Mga barangay ito, ha? Tayo ko nasabihin ng mga barangay. Pero yung barangay na yan, ay nasa kahabaan ng Commonwealth. Ang sinasabi ko lang, ang dami daw ng tao. Sige, setting the expectation. Mukhang marami-rami yan dahil marami daw tao sa barangay na yan. Ang tanong, ilang barangay yan? Diba? At anong ibig sabihin ng pagkilos? Enough na ba yung pagkilos na yan? Para hindi matuloy ang impeachment? Abayari naman ang mga mambabatas dyan. Babalikan sila dyan. Bakit nagpadala kayo sa panawagan ng grupo na yan? Diba? Bakit nyo itutuloy yan? O sige, tuloy nyo, karapatan nyo naman magkilos protesta yan. Pero sa atin, ka-coffee, wag nyong ibagsak ang gobyerno. Wag nyong ibagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Pakialaman nyo na lahat, wag lang si PBBM. Dahil pag binagsak nyo ang gobyerno, kawawa ang napakaraming Pilipino. Siyempre, hindi naman tayo papayag na mangyari yan. Sige, balikan natin tong si Marcoleta. Sino to si Marcoleta? Si Marcoleta ay tagapagtanggol ni Kibuloy. Diba? Isa yan sa vocal isa yan sa maingay para ipagtanggol si Kibuloy. Ano bang mga kaso ni Kibuloy? Mabibigat na kaso ni Kibuloy. So may probable cause, abogado si Marcoleta, nag-issue na ang korte ng warrant of arrest. During that time, itodo tanggol pa rin itong si Marcoleta. At ito pa meron pa siyang panawagan noon sa Commission on Human Rights. Commission on Human Rights Tapos balikan natin nung panahon ni Digong, ano yung ginawa niya sa Commission on Human Rights? ABS-CBN. Headline ng ABS-CBN. Wala kayong kawala dahil may ebidensya Nasa online yan Ito pong balita na ito ay September 3, 2024. Marcoleta says CHR or Commission on Human Rights should do more on potential rights violations in Kibuloy search ops. Nag-uutos sa CHR. Tingnan ninyo yung pag-aresto kay Kibuloy. Baka may violation. Baka nagasgasan si Kibuloy. Baka na-violate yung karapatan ni Kibuloy sa pag-aresto. Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sees a possible violation. Nagkaroon daw po ng potentially violation. Asan na? Nagkaso ba kayo dyan? Possible violation of worshippers' rights in the ongoing police operations at the Kingdom of Jesus Christ property dyan po sa Davao City to search and arrest fugitive Pastor Apollo Kibuloy. Isa din yan Sa ayaw maaresto itong si Kibuloy sa gusto lang mamayagpag yung ginagawa ni Kibuloy. Bakit? Suportado siya sa mga nagdaang eleksyon at ngayon suportado pa rin siya. Kaya nagsisirculate online yung kanya mga billboards kasama si Kibuloy. Akala ko ba iglesia? Anyway, sige. Pinaniniwalaan si Kibuloy. During the Commission on Human Rights budget briefing before the House Committee on Appropriations on Tuesday, Marcoleta said the police operations likely interrupted activities connected with the religious beliefs of KOJC members. Kibuloy who faces, alam niyo na yung mga kaso, wag na natin balikan yan. Yan ang gusto niya sa Commission on Human Rights, silipin. Ano yung nagkaroon ng mga violations? Mas pumapabor pa siya doon sa grupo ni Kibuloy. Na malinaw naman kung sino yung nagkasala. Pero, ka-coffee, sige, balikan natin ito. Nung panahon ni Digong, anong ginawa ni Marcoleta? Siya yung nanawagan na bigyan lang ng 1,000 pesos na budget ang Commission on Human Rights. Diba? See the inconsistencies? Nung panahon ni Digong, ayaw mong mag-operate yung Commission on Human Rights. At gusto mo, 1,000 lang ang budget na ibigay. Pero ngayon, panahon ni PBBM, hindi mo amo
inuutusan mo ngayon ang CHR. Sa tingin mo, kung binigyan mo ng 1,000 pesos na budget yan, makakilos ba yan? Bakit ka magde-demand sa CHR? Nasa balita rin yan. Pwede niyong balikan din yan. Who is Rodante Marcoleta? The man behind the motion for CHR's 1,000 budget. Galit na galit kayo na 800 million ang budget ni Sara Duterte o 770 million pesos. Binaba nyo raw ang budget pero ang CHR, that time, 1,000 ang budget na binibigay mo. Majority of the House of Representatives voted to give the Commission on Human Rights a measly 1,000 pesos for its 2018 budget upon the motion of Sagip Representative Rodante Marcoleta. Tama ba naman yan? Bigyan mo ng 1,000 na budget ang CHR? Ang OVP, galit na galit kayo na binabaan yung budget pero that times 1,000 pesos sa CHR. Diba yung inconsistencies ng mga taong ito? During the interpellation, Marcoleta slammed the CHR for deferring more to the United Nations Special Rapporteur, further questioning why it didn't protect the human rights of President Rodrigo Duterte when was criticized for his bloody war on drugs. Talaga, ipagtanggol lang talaga si Tatay Digong niya. Kahit mag-iba-iba na ka-coffee ng kanyang prinsipyo, magkakaiba na ng kanyang paniniwala. Si Marcoleta po ay tumatakbo po yan sa pagkasenador ngayong 2025. Nasa sa inyo yan ka-coffee. Tingnan ninyo kung ano ba to. Pro-government ba ito? Makakatulong ba ito sa gobyerno ni PBBM? O ang loyalty na kay Digong pa rin? O nasa mga Duterte pa rin? Suriin ninyo ka-coffee ng mainam para hindi tayo mabudol ng mga taong sa tingin natin hindi makakatulong sa gobyerno ni PBBM. Sige, i-comment po ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, pasukin na lang ka-coffee, like and follow sa Facebook. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit nyo na rin yung notification icon para kayo po i-updated din sa ating mga bagong upload. Kaya magpapaalam muna, maraming salamat po ka-coffee at po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!